guys, advance Happy New Year sa tanan. Gusto lang na ako i-flex una ako ang very new na ref na gamay kay this month nagsugod na pud ko sa ako ang ginagmay na pagkakakitaan. So nagplan ko nga mag ice candy para dagdag na rin kita, tapos yung mga ice pops, tapos marunong din ako gumawa ng mga yung tawag dito, yung ice pop na homemade. So try kong gawin ulit kasi natutunan ko yun sa nanay ko nung may negosyo si mama dati sa buko, yung buko ice buko ba yun, ganon. So may mga ingredients no na shinare si mama dati na naalala ko pa hanggang ngayon. So itry ko siya gawin kaya nasabi ko guys sa sa caption ko na nalugi yung aking negosyo. So una sa lahat, meron akong dati yung GCash na cash in cash out. So ang nangyari guys, nalugi yun kasi yun bang masyadong malambot yung puso natin sa mga tao na gustong humingi ng tulong, ganun. So nilagyan nga ako ng tarp ng GCash. So ayan, nilagyan ako. So kung makikita nyo yan, ganyan. So yan, tarp yan ng GCash na cash in cash out. So alam niyo naman tayo, 'di ba, mga Pinoy. So pag may mga gustong lumapit sa atin tas manghihiram ganito ganyan. So nagpapahiram ako, pero nahihiya ako maningil. So ano nangyari? Pahiram lang ako ng pahiram, tapos kapag yung kita sa tindahan, yun yung inaabono ko. Nagpapa cash in na naman ako sa cellphone ko, tapos yun yung ginagawa kong niro-rolling ko na naman yung sa sarili kong pera. So yung mga nangutang sa akin sa GCash, yung iba hindi na naibalik, yung iba naman marami ng dahilan. So hanggang sa nalugi talaga yung sa cash in cash out ko na GCash dahil napahiram sa mga maling tao. So hindi na ako nadala. So kasalanan ko naman. Kaya parang tama po talaga na kapag kung ano po yung pera natin na puhunan para sa ating negosyo, pwede naman natin kuhanan konti para itulong or pahiram, pero wag naman yung parang sobra-sobra kasi minsan yung sobrang maawain natin sa tao, tayo na yung parang nahihirapan na bumangon ulit. Tapos pagka gusto natin bumangon, hindi naman lahat sila makakatulong sa atin. So kung parang sarili mo na lang din yung mag-iisip kung saan ka na naman kukuha ng puhunan, ipupuhunan mo para panimula mo. Tapos lahat na natulungan mo dati paano, unang panahon, hindi naman yung lilingon sila lahat sa'yo. So lesson learned, lagi na lang yung sinasabi ko sa sarili ko, pero minsan hindi talaga ako nadadala. So kasalanan ko rin talaga. So but this time, talagang nasabi ko sa sarili ko na magiging manhid na talaga ako sa sobrang awa ba. Kung may gusto akong itulong, tutulong na lang ako. Pero gusto ko magpahiram ng pera, doon na lang sa mga mas mapagkakatiwalaan at alam ko naman na may din na bayaran ako ng tama. So this time guys, wala akong ibang hiniling kundi magkaroon talaga ako ng ref na kasi yung ref ko dati yung kay inano ni ate sa akin binigay, nasira na kasi yun. So gumagana pa naman siya, pero yung rubber niya parang kailangan pa i-fix. So mahal naman yung papaayos. So kumuha na lang ako, tapos yung dinown ko, yung buwanan niya ko na lang sa mga ice candy, sa mga ice pop, sa mga ganun, sa mga frozen goods. So dun ka na lang kukunin yung pambayad sa ref. Pero kung kaya naman natin na i-cash na lang natin. Pero yung ika-cash ko, idagdag ko na lang sa mga paninda ko. Yan, sa mga paninda ko, dinagdag ko na lang, tapos nag-down na lang ako ng medyo yung kaya naman sa bulsa natin. So ayun, so thankful ako kay Lord kasi sobrang
pinagdasal ko talaga kay Lord na, Lord, sana makaumpisa ako ulit, na hindi ako masyadong mahihirapan, na bigyan na ako ng chance na makahanap ng paraan para makapag-umpisa ulit, kasi napakahirap po talaga yung wala kang extra income everyday, kasi lalo na nag-aaral yung mga anak natin, ganun. So may mga personal expenses din tayo sa araw-araw. So na ano ko naman, na answered prayer po talaga, na thankful po talaga ako kay Lord, kasi nabigyan ako ng chance na makapag-umpisa ulit. So, thankful po talaga ako, sobra-sobra. This is the best month of the year talaga ngayon, this year. This is the very ano ko talaga, na parang nagaglad po ako na nakapag-umpisa na po talaga ako ulit. Kasi nung nalugi po yung tindahan ko, talagang nag-flashback sa akin lahat ng mga tao na lumapit sa akin noon. Yung, alam mo ba yung time na kasagsaga ng maganda pa yung tindahan ko dati, yung maganda pa yung kita na aking tindahan. Pag may lumapit sa akin, mag-chat, mag-text, ganito, ganyan, kailangan ko ng tulong, ganito, ganyan. Talagang, as in one call away talaga ako, talagang binibigay ko. No hesitation talaga, na kinukuha ko sa sarili kong sa sarili kong kita araw-araw, kinukuha ko doon yung para itulong ko sa tao, kasi alam ko na kapag sila nakabangon, babayaran naman nila ako. Pero hindi naman yung to the point na saka lang hindi yung point na iniisip ko na saka lang sila magbabayad kapag sobrang ayaay na sila sa buhay. Hindi ko naisip yun. Iniisip ko na kapag nagkatrabaho na sila, unti-unti din nila ako babayaran, kahit konti, 'di ba? Kahit papano. Pero hindi yun yung nangyari. Ang nangyari kasi, kahit na may mga sarili na silang mga trabaho, wala, kinalimutan na nila. Hindi ko alam kung kinalimutan nila o ayaw lang talaga nila muna magbayad, kasi iniisip nila okay lang ako. Pero hindi nila alam, nagsobra talaga ako, nag-struggle talaga ako, as in totally nag-struggle talaga ako, na parang dumating na ako sa point na parang sinisi ko na yung sarili ko, kasi sa sobrang maawain ko sa tao, sa mga tao na lumalapit sa akin, as in hindi ka na halos makabangon, kasi inubos mo na yung sarili mo sa kanila. While sila naman, nung binigyan na sila ng chance ni Lord na magkatrabaho, hindi nila ginawa yung obligasyon nila sa'yo. So parang nakakasad, pero it's okay. It's okay lang, kasi wala naman tayong magawa. Kahit na magalit tayo na magalit, wala naman na tayong magagawa. Kasi kung ganun naman talaga klase silang tao, hindi na natin sila mapipilit. So mag-move forward na lang tayo, tapos magiging happy kasi binigyan tayo palagi ni Lord ng chance. Binibigyan niya tayo lagi ng chance para maka-move forward at makapag-umpisa ulit. So thankful po ako kay Lord. So thank you Lord, thank you Lord Jesus. So thankful din ako sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga patuloy pa rin. Tumaas konti yung subscribers ko. So thankful pa rin ako, kasi kahit minsan lang ako nag-upload, pero thankful po talaga ako sa mga nag-subscribe at mga nanonood pa rin. So shoutout pala ako sa mga kaibigan ko dyan na OFW dyan sa Saudi, sa Malaysia, kung saan yung second country na pinuntahan ko dati, no. Sobrang stressful pa ako nun, kasi ayoko na talaga sana na mag-abroad, pero kailangan talaga. So yun, Malaysia yung napuntahan ko, kasi sa Cebu ako na nag-apply, and then luckily napili naman ako, so doon nag-Malaysia ako. Tapos sa sa Taiwan, hello naman taga Taiwan, thank you so much talaga sa employer ko dati na sobrang bait. 3 years ako dun sa Taiwan na sobrang bait talaga ng amo ko. Pero yun nga lang, pinabawalan ako na mag-cellphone nun, kasi nga matanda yung alaga ko. Gusto ng matanda na lagi ako nakatutok sa kanya. Pero may sarili kaming TV dun sa room ni Lola. So okay lang din. At doon naman sa Hong Kong, na pinaka-last country na puntahan ko, hello sa mga kaibigan ko dyan. Lalong-lalo na kila Sally. Zolly Official, shoutout ko na. At saka sa BF niya pala, si George.
Boy Utong pala yung ano niya channel. Hello George, kamusta ka na dyan sa Baguio City? Tapos kay Ate Morha, Ate Amor, hi te. Tsaka kay Ate Jing, meron si Ate Jing na ano, dati nag-online seller si ate, pero ngayon may sarili na siyang negosyo na siya talaga yung supplier. Talagang napaka proud talaga ako sa kanya, kay Ate Ching. Sobra. Tsaka malapit na rin siya mag for good kasi meron na siyang sarili niyang negosyo. So hopefully sa lahat ng mga kaibigan ko na talagang pinagkatiwalaan ko as in to the max, thank you so much talaga sa lahat ng support at tiwala niyo sa akin. At sa family ko, thank you so much din. Sa mga anak ko, ganun. Sa anak ko na nag-aaral na mabuti. Thank you, be. Thank you so much. So sa lahat po ng mga patuloy na nanonood sa mga vlogs ko, thank you po so much talaga. Minsan lang ako nakapag-vlog kasi nga alam mo yung marami kang iniisip doon. So parang hindi healthy yung pag-iisip mo, yung emosyon mo para gumawa ng vlog. So ngayon naman, so this is it na. Kahit konti lang muna yung inumpisahan ko. Pero ang importante talaga may ref na ako, Lord God. Thank you po talaga so much. So yun lang. At sa lahat po ng mga vlogger, small vlogger na katulad ko na nag-uumpisa pa lang, God bless sa inyo lahat at patuloy nyo lang yung mga ginagawa nyo as long as nag-i-enjoy kayo, guys. Sa lahat ng hamon ng buhay, kaya natin yun. Happy New Year everyone. God bless.